Isang appreciation post ng Net25 host na si Love Añuver ang nakatawag sa pansin ng mga netizens. Dahil sa kanyang post, pinasalamatan niya ang isang rider matapos na isauli nito ang kanyang wallet na nahulog pala sa isang gasoline station. At dahil dito, mas kilalanin pa natin ang tapat na rider na si Ranjin. Nagsisimula pa lamang ang taong 2025, isang hindi malilimutang pangyayari ang naranasan ng Love, Tony Pet and Everything at Net25 host na si Love Añuver. Ibinahagi niya sa kanyang social media account ang pasasalamat niya sa isang Ranji Molina dahil ang nahulog niyang pitaka, isinauli ni Ranji. Dagdag pa ni Love sa kanyang post, si Ranji ay isang mabuting tao, may ginintuang puso at lumalaban ng patas. Personal na ibinahagi sa atin ni Love ang pangyayari nung araw na iyon. Ako at yung anak ko, parang pumunta kami ng isang bake shop. Tapos kailangan namin bumili ng cake para sa kanyang teacher, congratulating her sa kanyang service sa school nila. Sabi ko, okay, sasamahan ko lang siya. Usually talaga pag lumalabas ako, gusto ko may dala pa rin akong wallet at meron pa rin akong dalang cellphone. At kadalasan talaga meron din akong dalang bag. But this time, dahil nakita ko nga na may bulsa siya kasi naka-PE uniform siya, malalim ng konti yung kanyang bulsa. Sabi ko, kaya ba na ilagay mo sa bulsa mo yung cellphone at yung wallet? Sabi ko, ilagay mo yung sa kabila yung wallet, sa kabila naman yung cellphone. So, pasok. So, buo naman. So, okay, safe. Pagbaba pa niya, sabi ko, akin na yung wallet ko and then yung cellphone ko. Kasi nga, again, di ba, gamit ko yun eh. It's my responsibility naman talaga. So, pumunta siya sa bake shop, bumili ng cake, bumalik. Sabi ko, okay, can you put again my things sa bulsa mo? Pagkakamali ko lang, hindi ko tiningnan kung saan niya nilagay. Actually, mali pa rin talaga na iasa ko sa iba yung gamit ko. Pero parang feeling ko, ang rule ngayon ay dapat hindi mo inaasa ang gamit mo sa iba. So, nilagay niya sa isang bulsa lahat. Umuwi na kami. Tapos na kasi kami mag-dinner noon. Talagang magpapahinga na. Sabi ko sa kanya, anak, give me my cellphone and my wallet. Ganyan. Binigyan niya sa agad yung cellphone. Sabi ko, yung wallet ko, wait lang, ganyan siya. Inay, wala sa akin yung wallet. Alam ko na nalaglag yung wallet ko. Panik ako, syempre, kasi nandun lahat. Ang pinaka-hassle doon, yung IDs, yung mga cards, lahat ng mga importante kasi nasa wallet. Agad silang bumalik sa kanilang pinanggalingan sa pagbabakasakaling makikita pa ang kanyang wallet. Binalikan namin ulit yung ruta namin, so wala talaga. Ako kasi 99.9% because it was a busy street. 6 p.m. or 6:30 is rush hour. Maraming tao, maraming sasakyan, maraming motor, lahat yun. Alam ko na may makakapulot nun and hindi ko na iniisip na mapapalik siya at all. Parang nilet go ko na siya. Masakit man sa puso. Masakit man sa puso at sa ulo. Parang I have to let it go. Kasi wala na akong control doon. Huwag na ako ngayon ng bangko, to block all my cards, ganyan-ganyan. And then, contact people from different agencies para makakuha ulit ako ng mga driver's license, SSS, yung UMID ko, kung ano-ano pa. Bukod sa mga ID at pera, para kay Love, mas malalim na kahulugan ang nawalang wallet na hindi basta-basta mapapalitan. Mahalaga sa akin yung wallet kasi yung wallet na yon ay gift ng husband ko. Di ba yung lagayan usually ng mga larawan? Di ba may mga picture? Ang nakalagay doon, yung mismong sulat niya sa akin nung iniregalo niya yun sa akin. Parang, I love you very much, ganyan. So, hindi ko na talaga tinanggal yun. Kasi parang, for me, parang, parte yun ng regalo niya sa akin, pati yun. Kaya nandun siya. So, talagang nalulungkot ako. Parang, ang una ko nga sinabi sa asawa ko, I'm sorry. I'm sorry, baby. Kasalanan ko naman talaga din. Tapos sabi nga, I'm sure it was traumatic for my kid as well. So, nung una, syempre nagalit ako sa kanya. Pero yun nga,
at the end of the day, wala rin naman din siya magagawa kasi nawala na siya. Pero sana lang, yun nga, parang sana may learning sa kanya. Yung nangyari na gano'n na paggamit, ingatan. Pero ako rin, mas malaki yung natutunan ko na ang gamit ko, hindi ko na ipapahawak kahit kanino because kung may pagkakatiwalaan akong matindi kay sarili ko. Kasi gamit ko yon. Ang hindi niya inaasahan, may magandang sorpresa na nag-aantay sa kanya kinabukasan. Early morning, papasok ako for Love Tony Pet and Everything. Pero kami ng husband ko, maaga siya nagigising ako, 4 a.m. Pagkising niya, tinawagan niya ako kasi ako yung nauna sa CR dahil ako maliligo, ganyan-ganyan. Tinawagan niya ako, baby, ganyan-ganyan. May nakapulot ng cellphone, ay ng wallet mo. Parang, ha? Sabi ko ganyan talaga. Niya, oo, minessage niya ako, ganyan-ganyan. And later, makikipagkita siya sa akin, kikitain ko siya, ibibigyan niya yung wallet. Tapos sinend sa akin ng husband ko yung screenshot ng message nung nakapulot. Importante rin din talaga na yung mga IDs, nakalagay yung mga taong in case of... Kasi kagaya nun, doon niya nakita sa lisensya ko raw. Doon niya nakita yung pangalan ng husband ko na may number. So yun ang message niya. Ganyan. Tapos kunento niya na pasensya na, ngayon lang po ako nakapag-message kasi busy po ako sa trabaho ko. Meron kasi side street ng Don Antonio na 5 p.m. up to 5 a.m. siyang nagtatrabaho. So, ang kwento niya ay nung nalaglag daw yung wallet, kasi yung wallet ko ay parang flap lang, yung dinidikit lang na gano'n, may button lang. At dahil sa dami rin ng ibang mga cards na nandun, nung nalaglag, nagtalsikan lahat ng mga cards ko, ganyan-ganyan. Sumisigaw na siya, may nalaglag ba na? Pero habang sinisigawan daw niya ako, pinupulot na niya yung mga cards ko at nilalagay doon sa wallet ko. At pagtingin na nawala na kami ng anak ko. At para mas makilala pa ang mabuting tao na nasa viral post ni Love, minabuti ng responde na hanapin si Ranji. At sa kanyang tinutuluyan, nabigyan tayo ng pagkakataon na makakwentuhan si Ranji. Kwento niya, sinubukan niyang habulin si Love na makita niya ang nahulog na wallet. Magkasunod lang po kasi kami sa highway, sir. Tapos bigla po nahulog yung wallet. Nagkalat yung mga ID. Tinawag ko po yung may-ari. Pero dire-diretso na po siya. Dali-dali ko rin pinulot. Tapos tinignan ko po yung pangalan ng may-ari. Minessage ko na lang po. Kinumagahan po, nag-message din sa akin yung asawa niya. Tapos sabi ko, magkita na lang kami. Nagkwentuhan ng saglit sa akin. Tapos binigay ko na po sa kanya ng diretsyo. At kahit hirap din sa buhay, hindi niya naisip na angkinin ang laman ng wallet na kanyang napulot. Mahirap po, sir, na pakialaman yung mga gamit ng iba, sir. Kaya binalik ko na lang po. Kasi kailangan po yung mga ID. Lahat ng laman ng wallet, kailangan po. At ang kanyang magandang pag-uugali, minana pa niya mula sa kanyang mga magulang. Kailangan na paglaki mo na, ganito. Kailangan mo matutunan ng mabuting asal sa kapwa. Kung ano man yung mga bagay na hindi mo pag-may-ari sa uli, hindi mo pakialaman. Mahirap kasi, sir, pag pag di kumay sa uli, ako din magdudusa. Kwento pa ni Ranji, hindi siya madalas nakakapanood ng TV lalo na kapag umaga. Kaya hindi niya kilala si Love. Paano mo nalaman na kilalang tao siya? Kinuwento sa akin ng sir, ang kaibigan kong Sekyo. Tapos kinuwento ko sa kanya na napulot yung wallet. Sikat yun sa akin. Basta binanggit ko lang yung pangalan, sir. Ayon pa kay Love, isa sa hinangaan niya kay Ranji ay hindi ito naghahangad ng kapalit sa pagsasauli nito ng kanyang wallet. Sabi ko kasi sa husband ko, bigyan mo siya ng... I know it's possible na magsasabi ang ibang tao na dapat hindi bigyan ng mga pabuya, ganyan. Kasi parang nabibigyan ng price yung pagiging mabuting tao ng isang tao. Pero for me lang, maybe there's a reason behind it. You know, yung nawala or something. Tapos, alam mo yun, ako naman parang yun ay pasasalamat ko naming mag-asawa actually na napakaganda ng values na meron si Kuya Ranji.
siya ang isa, parang for me, 'di ba, ang iniisip natin na yaman ay yung material, pera and all. But for me, ang yaman ni Kuya Ranji sa magandang pagkatao. Alamin ang taas ng pagpapahalaga niya sa integridad. Kasi it says a lot about yourself eh. Pag napuput ka sa ganong sitwasyon and meron siyang pagpapahalaga sa dignidad, sa pagkatao niya. At of course, honesty, yung katapatan. Parang ang hirap na minsan hanapin ng mga ganong klaseng mga katangian nowadays. Hindi ko alam paano siya pasasalamatan kundi doon sa ganong pagkakataon na konting pabuya para lang sa malay mo kailangan niya rin. Alam mo yon, parang malay mo makatulong din sa kanya at sa pamilya niya. Parang ganon. Na ayaw niya rin tanggapin. Ayaw niya tanggapin niya. Sabi niya kasi, parang sabi niya sa asawa ko, and sinabi niya rin sa text niya sa asawa ko na parang yung ginawa ko yon dahil yun ang tama. Sabi niya, parang hindi naman kailangang bayaran ako or may kapalit yun. Ang pangyaring ito ay hindi lamang naghatid ng tuwa kay Love. Nagdulot din ito ng aral at pag-asa na buhay pa rin ang katapatan sa mga tao. Sa simpleng mga bagay, malaki yung matututunan mo bilang tao pag nakakamit ka ng mga taong ganon. Parang at some point minsan baka kasi nakakalimot ka, 'di ba, na huy ha, yung hindi lang material na bagay ang kayamanan. Parang yung great values ay isang yaman na hindi napapalitan ng pera or hindi nabibili ng pera. So yun, parang na-amaze ako. Parang for me napaka-heroic ng ginawa niya for me. No, sa akin man 'yon or hindi sa akin, kung sa ibang tao man ang nakaranas noon, parang napakapalad na makakilala ka or makamit ka ng taong may ganong klaseng value sa buhay. Tunay ngang nakakabilib na may mga tao tulad ni Ranji na hindi nagpapasilaw sa kinang ng salapi at handang tumulong at magmalasakit nang hindi tinitingnan ang estado ng buhay ng sinuman. Sikat man o ordinaryong tao na kanilang nakakasalamuha. Ang mahalaga ay busilak ang kanilang kalooban at handa siyang rumisponde malaki o maliit man ang paraan. Kaya't si Ranji tunay na tatak, responde. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.